Welcome back to our study po ng ating purpose-driven life. Nangangalahati na po tayo ng ating pong 5 linggong pag-aaral. I hope nag-i-enjoy po tayo sa ating mga small group, sa ating pag-aaral na ito ng 5 layunin ng ating Panginoon. Sa session na ito, gusto ko pong tingnan po natin yung pangatlong layunin ng Diyos. So, third purpose ng Diyos sa buhay natin, ito po yung discipleship. You were created to become like Christ. Once na ikaw ay napasama sa pamilya ng Diyos at naranasan mo yung fellowship, nais ng Panginoon na you spend the rest of your life na ma-develop yung family characteristic. At gusto niya na tayo ay gawin niyang katulad ni Jesus. At kung nais mong malaman kung papaano nabuhay ang ating Panginoon Kristo or ano ang klaseng buhay ng ating Panginoon Kristo, ito po yung kailangan po natin tignan. Paano ba nangyayari ang discipleship? Sa ating pong titignan ngayon sa session na ito, meron pong tinatawag na partnership. At ito po ay resulta ng pagiging kawangis ni Kristo. At tinalakay po ni Apostol Pablo itong very issue na ito sa kanyang sulat sa church ng Philippi. Sa aklat po ng Philippians chapter 2 verse 12 and 13, ang sabi po dito, continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. Pansinin po ninyo yung ginamit na kataga ng ating Panginoon o ni Pablo pala para ipaliwanag niya itong partnership na ito. Sa inyo pong workbook, bilugan niyo po yung salitang work out at saka yung salitang work in. Yung work out, again, sa inyo pong workbook, ang ibig sabihin po nito ay ito yung bahagi ninyo, your part. Yung working out is your part. At saka yung working in or work in naman, ito yung God's part. Okay? So, titignan po natin kung paano kumikilos ang Diyos sa atin at ano ba yung bahagi natin. Tingnan natin muna yung bahagi natin, work out or working out our salvation. Kung mapapansin po ninyo, hindi po sinabi ni Apostol Pablo, work for your salvation. Iba po yung kahulugan nun. Ang sabi po dito, work out. Sinabi po sa Bible, malinaw po sinasabi po ng Bible, not of works, lest any man should boast, hindi sa gawa yung ating kaligtasan para hindi magmalaki ang sinuman. Sinulat po ni Apostol Pablo itong yung Philippians na ito ay sa mga Kristiyano na. At sinasabi niya sa kanila, develop what you already have. I-develop nyo kung ano na yung meron sa inyo. Work out. Sabing ganon. For instance, halimbawa po, ano ba ang ginagawa ninyo kapag kayo ay nagpi-physical workout? Kapag nagwo-workout kayo, ano ba ang ginagawa ninyo? Hindi po kayo para magkaroon ng katawan. Of course, hindi. Gusto nyong i-develop yung inyong katawan na meron na kayo. Ganon din po ang paggamit ni Apostol Pablo dyan sa talata na yan. Nandoon na yung kaligtasan natin at gusto niya na work out. Hindi para sa kaligtasan, kundi work out yung implications ng mga bagay na ito. At pansinin din po ninyo, sinabi, work out your salvation. Bilugan nyo yung salitang your dyan sa inyong workbook. Ang sinasabi po ni Apostol Pablo dito, individual assignment po yung pag-work out. Ito po yung responsibility natin. Kinakailangan tanggapin ninyo yung personal responsibility para sa inyong sariling paglago.
Wala nang makakagawa nun kundi kayo lamang. No one else can grow for you yung spiritual life ninyo. It is your life. Hindi yung buhay ng ibang tao. And God wants you to work out itong implications ng mga ito. So ito yung bahagi natin, ito yung part natin, our part sa spiritual growth. Okay? Tingnan naman natin yung God's part, working in us, yung bahagi ng Diyos. Pansinin ninyo, God's part sa ating pong paglago, again, tingnan po ninyo yung kataga, for it is God who works in you. Yung po yung bahagi ng Diyos. Mag-focus kayo ulit doon sa salitang works. Yung salitang works dito natin nakukuha yung salitang energizer or energy. Yan po yung mula sa Grego na salita, yung energy or energizer. Sa madaling salita, ang Diyos ang energizer natin sa pagbabago sa buhay natin. Ulitin ko po, God is the energizer for change in your life. Sinasabi niya, I will give you yung desire, I will give you the power para magawa mo yung kailangan mong gawin, and for what you know is the right thing to do, I will empower you, I will enable you, I will energize you. Kahit na yung desire natin sa paglagong spiritual, nanggagaling po yan sa Diyos. Kapag pinipili natin kumilos kagaya ng kanyang naisin sa atin, and naging serious po tayo sa ating pong spiritual growth, at itinatalaga natin ang buhay natin sa pamumuhay, sa purpose-driven life, then God will give you the ability to grow. You won't be out there on your own. Hindi ka mag-iisa lamang dyan sa paglago na yan. God will give you the power to change. Sa ganito pong kaisipan, tingnan po natin, kailangan maunawaan po natin na meron pong tatlong tools o kagamitan na ginagamit ang Diyos para maging kawangis tayo ni Hesukristo sa ating pong karakter. Okay, sa ating buhay. At ito rin po yung 3 choices na kailangan natin gawin para tayo po ay kumilos, mag-isip at tumugon para sa ating paglago. Tingnan po natin the 3 tools God uses to make you like Jesus. Sa inyo pong workbook, sabi po, yung una, the first tool God uses to make you like Jesus is the Bible. Yan po yung unang kagamitan o tools na ginagamit ng ating Panginoon Diyos upang maging kawangis natin si Jesus, yung Bible. Sabi pong ganun sa 2 Timothy 3:16 at saka hanggang 17 sa Living Bible. Sabi po dito, the whole Bible was given to us by inspiration from God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It straightens us out and help us do what is right. It is God's way of making us well prepared at every point. Kung gusto po ninyong maging serious patungkol sa pagbabago na maging kagaya ni Jesus Christ, kailangan magtuon tayo ng panahon sa Biblia. Basahin mo, pag-aralan mo, i-memorize mo, i-meditate mo ang salita ng Diyos at magsimula kang gumawa sa iyong puso at sa iyong isipan ng pagbabago na ito. The more you get into God's Word sa buhay mo, the more na babaguhin tayo ng ating Panginoon. Minsan, sinasabi ng mga tao, I just don't have enough faith. Kulang ang aking pananampalataya. Pag sinasabi nila yon, ang tanong ko sa kanila, doon sa katanungan nilang yun binabasa mo ba ang Bible mo araw-araw? Kung hindi mo binabasa
ang iyong Bible araw-araw, wala kang aasahan. Magkakaroon ka lamang ng pananampalataya kung ikaw ay nakatuon sa salita ng Diyos, getting into God's Word. So yun po yung unang tools na ginagamit ng Panginoon sa ating pong pagbabago to be more like Jesus, ang Bible. Pangalawa, ang pangalawang tool, the second tool God uses to make you like Jesus is His Holy Spirit. His Holy Spirit. Kapag tinalaga mo ang iyong buhay kay Kristo, inilalagay ng ating Panginoon Hesukristo ang kanyang banal na Espiritu sa atin, inside you. Again, hindi po ito yung damdamin natin o yung feelings natin. But yung Espiritu ng Diyos mismo, the Holy Spirit gives us the power we need to change. Ang Espiritu ng Diyos na nasa iyo, bibigyan kanya ng power para magbago. Para tanggalin natin yung mga bad habits na yan na kailangan mong tanggalin. Or mag-develop tayo ng mga bagong mga habits para baguhin yung ating pag-iisip. At tumugon tayo sa mga sitwasyon na naisin ng Diyos kung paano tayo tutugon sa mga ito. Ang sabi po sa Bible, sa 2 Corinthians 3:18, as the Spirit of the Lord works within us, we become more and more like Him. Pansinin po ninyo, the Spirit of the Lord works within us. We become more and more like Him. Huwag niyo pong kakalimutan itong napakahalagang katotohanan na ito. It is God's Spirit na kumikilos sa atin, within us and with you, para ma-accomplish yung purpose ng Diyos sa buhay natin. Becoming more like Christ. Ang plano po ng Diyos ay para sabihin sa atin kung paano tayo magbabago sa pamamagitan ng kanyang salita, ng Bible. At bibigyan niya tayo ng power sa pamamagitan naman ng Holy Spirit. Ang nakakalungkot, hindi tayo nakikipag-cooperate sa plano ng Diyos para i-develop tayo. So minsan, gumagamit ang Panginoon ng pangatlong kaparaanan para tayo magbago. Okay? Dahil hindi natin masyado sinusunod yung Bible at hindi tayo nagpapasakop sa Holy Spirit. Ang third tool. The third tool God uses to make you like Jesus is circumstances. Circumstances. Kahit na basahin mo yung Bible mo ng 1 oras kada araw, listen, meron pang 23 hours sa buong maghapon na gagamitin ng Diyos sa mga circumstances. Gagamitin niya itong tool na ito upang tayo ay maging kawangis ng Diyos. Ginagamit niya yung problema. Ginagamit niya yung pressure. Ginagamit niya yung difficulties. Ginagamit niya yung mga stress upang mahubog tayo doon sa shape o ma-shape yung ating karakter. Isa pong paboritong talata ko sa Bible, sa Romans 8 verse 28 and 29. Ang sabi po dito, we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose. For God chose them to become like His Son. Pansinin po ninyo, hindi po sinabi doon na everything that happens to us is good. Hindi po. Ang sinabi niya po dito, He will use everything na mangyari for our good. Lahat po nangyayari sa buhay natin, either good or bad, listen, ginagamit ng Diyos sa ating paglago. Ang susunod na katotohanan ay importante na maunawaan po natin. If God is going to make us like Jesus,
kung gagawin ng Diyos na maging katulad tayo ni Jesus, papadaanin niya tayo kagaya ng pinagdaanan ng ating Panginoon Jesus, including maraming mga problema. Halimbawa, nalungkot si Jesus. Si Jesus dumaan sa tukso na para ma-depress. Nagalit siya. Naging impatient siya. At madalas si Jesucristo ay nakikriticize at hindi nauunawaan. Listen, kung hinayaan ng Diyos na mangyari sa kanyang bugtong na anak, itong mga bagay na ito, magugulat pa ba tayo kapag dumaan tayo sa mga ganong experiences? Hindi tayo exempted. Why does God do this? Bakit inaalaw ng Panginoon na mangyari sa atin ito? Gusto po niya na i-develop tayo, i-develop ka. He wants you to grow up. At mas interesado po ang Diyos sa ating character kesa sa ating pong comfort. Ito pong tatlong mga tools na ito na ginagamit niya para maging kawangis tayo ni Kristo, ang Bible, ang Holy Spirit, at ang circumstances, yan po ang bahagi ng Diyos. Now, cambio po tayo, punta naman tayo doon sa part natin, our part. Itong mga 3 choices na to, o what 3 choices na kailangan natin gawin upang makipag-cooperate tayo sa nais ng Panginoon sa ating spiritual growth. Ano ba ang bahagi natin dito sa partnership na ito o sa equation na ito? Okay? Tingnan po natin yung 3 choices that will help you become more like Jesus. Ang unang choice na pwede natin gawin is you can choose what you think about. You can choose what you think about. Ang lahat ay nagpapasimula po sa ating isipan. The way you think determines the way you feel. Kung ano yung iniisip mo, yun ang mararamdaman mo. At kung ano yung nararamdaman mo, determines kung ano ang ikikilos mo. So kung gusto mong baguhin yung pagkilos mo or yung damdamin mo, kailangan baguhin mo yung paraan ng iniisip mo o yung mga iniisip mo. Sabi po sa Ephesians 2:23, there must be spiritual renewal of your thoughts and attitude. Ang pagbabago ay laging nagpapasimula po sa bagong pag-iisip, sa the new thinking. At ang biblical term po dito ay yung salitang repentance. Sa Grego, itong new thinking na ito, ang ibig sabihin po ay repentance o to change your mind. Yung repentance, ang kahulugan nito ay to change your mind. Kapag ako'y nagbabago, when I repent, I change the way I think about God, about myself, about sa sanlibutan na ito, about sa ibang tao. So, ang spiritual growth ay isang proseso na pinapalitan yung kasinungalingan, maling kaisipan sa katotohanan ng Diyos. Para mag-grow tayo spiritually, kailangan i-challenge mo ang sarili mo doon sa mga dating gawi na pag-iisip o mga lumang pangunawa o value system. Halimbawa, may illustration po ako dito. Let's say, meron kang gustong tanggalin na bisyo sa iyong buhay. Halimbawa, paninigarilyo or yung pagkagat ng daliri mo or ng kuko mo. Okay? Minsan, bad habit yun, no? So, halimbawa, ikaw ay nakasakay sa bangka at gusto mong magpunta ng Bataan. Okay? At yung automatic pilot ng iyong bangka ay nakaset papuntang Bataan. So, sinasabi ng bangka na ito o ng barko na ito na papunta ka ng Bataan. Pero nagbago isip mo, gusto mong magpunta ng Batangas, sa kabila. Okay? So,
dalawang bagay ang pwede mo, o isang bagay ang pwede mong gawin dito para magbago. Okay? Dahil naka-automatic pilot yun papuntang Bataan. Pero gusto mong pumunta ng Batangas sa kabila. Ang pwede mong gawin ay kunin mo yung manibela, yung steering wheel, at pilitin mo na pumunta ng Batangas. Okay? Pero dahil yung automatic pilot niya ay nakaset sa Bataan, so doon siya pupunta. So pinipilit mong iliko, pabalikin itong bangka na ito papuntang Batangas, pero dahil yung automatic pilot ay papunta nga doon sa Bataan. So hanggat kinakaya mo, pinipilit mong ibalik yung bangka na yon papuntang Batangas. Ganito po yung nangyayari sa atin. If we try to change yung buhay natin sa pamamagitan ng sarili natin kakayanan. Pwede mong pilitin ang sarili mo na magbago. The whole time, pinipilit mong magbago, pinipihit mo yung manibela na yon, gusto mong papuntahan sa Batangas, no? Dahil yung automatic pilot mo naman ay nakaset doon sa papuntang Bataan. So, nahihirapan ka na, pag binitawan mo yung manibela na yon, babalik at babalik siya sa dating destinasyon niya. At nagkakaroon na ng tension, nangangawit ka na, napapagod ka na, at bibitawan mo na lamang yung manibela na yon at babalik na siya sa dati niyang gawin. Balik ka na ulit sa paninigarilyo, balik ka na ulit sa pagkakagat ng mga kuko mo sa daliri. Change by pure will sa sariling kalakasan ay hindi po nagtatagal. The better way or the biblical way para magbago is palitan mo yung automatic pilot. Change the automatic pilot. Ano ba yung automatic pilot sa buhay natin? Ito po yung the way you think. The way you think. Kumplitohin nyo nga po itong sentence na to. Natural sa akin ang. Natural sa akin ang. Sabihin mo lamang po ito, ikompletohin mo yung sentence na yan ng 10 beses at malalaman mo eksakto kung ano po ang automatic pilot sa buhay mo. The way you think about yourself. So the question then is, how do I renew my mind? Sabi po sa Bible, sa Psalm 119, 9 hanggang 11, how can a young man keep his way pure? By living according to your word. I seek to you with all my heart. Do not let me stray from your commands. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Ang paraan ng pagbabago ng iyong buhay ay sa pamamagitan ng muling pagprogram ng iyong isip o reprogram ng iyong pag-iisip gamit ang salita ng Diyos. And habang tinutupad mo o pinupuno mo ang iyong kaisipan ng salita ng Diyos, patuloy kang babaguhin ng Panginoon sa iyong buhay. Tingnan po natin yung pangalawang choice na ating pong ginagawa para matulungan tayong maging kawangis ni Kristo. Number 2. You can choose to depend on God's Spirit moment by moment. Yan po yung pangalawa. Choose to depend on God's Spirit moment by moment. Dito po papasok yung kapangyarihan. Nagbigay po ng napakagandang illustration ng ating Panginoon sa John chapter 15 verse 4 hanggang 5. Ang sabi po dito, take care to live in me and let me live in you. For a branch cannot produce fruit when severed or disattached, natanggal from the vine, nor can you be fruitful apart from me. I am the vine, you are the branches. Whoever lives in me and I in you, in him shall produce a large crop of fruit.
yung sanga ay totally dependent doon sa puno. Kapag pinutol mo yung sanga na yon sa puno, hindi siya mamumunga. Hindi mamumunga ng ubas o ng kamatis o anuman. Okay? Dahil tinanggal mo siya. Kung yung sanga lamang, hindi niya kayang magbunga sa kanyang sarili. Kailangan konektado siya doon sa puno. Ang sinasabi po ng Panginoon dito sa talata na ito, the way we have to be with God, kailangan palagi tayong naka-attach o connected kay God. Kailangan lagi tayong naka-plug in. Ang Diyos ang merong power, but hindi po ito automatically na nakukuha natin. Nakukuha lang natin itong power ng God na ito kapag tayo ay naka-connected, konektado tayo at umaasa tayo sa Kanya. Ang mga bunga po ay mga inside job or fruits are inside job. Ano po ba ang magiging itsura kapag nagtanim ako ng patay na puno or sanga? Diba? Yung pinagputulan ng saging, ibinaon ko sa lupa. At pagdating ng panahon, bumili ako sa palengke ng isang piling na saging at itinali ko doon sa tinanim kong patay na puno ng saging. Nakakatawa, di po ba? So hindi magbubunga, imposible 'yun na mangyari. Ang nakakalungkot, marami pong mga Kristiyano ang ginagawa nila itong kaparehong bagay na ito. Pinipilit nila, sinusubukan nilang magtali ng good work sa kanilang buhay para mag-itsurang sila ay merong progress, sila ay lumalago. Pero sa reality, itong mga good works na ito ay panglabas na gawain lamang na ikinabit lamang nila sa kanilang sarili without any na pagbabago sa kanilang sarili. How do you know kapag ikaw ay nagdi-depend sa Diyos? How do you know when you are depending on God's Spirit? Simple lamang po. I-check ninyo yung prayer life ninyo. Ano man ang pinagpe-pray ninyo, yan ang inaasahan ninyo sa Diyos na gagawin. You are depending on God for. Ano man ang pinagpe-pray mo, yan ang inaasahan mo sa Diyos. Kung hindi mo pinagpe-pray, ibig sabihin, you're not depending on God dun sa bagay na yon. Ano bang ibig sabihin? You are depending on God. It means to pray continually about everything. You pray about yung decision mo, you pray about yung damdamin mo, you pray about yung relationship mo, yung deadlines, yung mga dapat mong bilhin, lahat ng bagay. Yung po ang ibig sabihin that you depend on God's Holy Spirit. At kung gagawin ko yung bahagi ko sa pagbabago, kailangan piliin ko kung ano ang aking iniisip, what I think about. And I must choose to depend on God's Spirit moment by moment. Meron pa pong isang choice na pwede po natin o kailangan natin gawin. Ang pangatlo, you can choose to respond to circumstances the way Jesus would. Piliin mo yung tugon mo, yung respond mo sa mga circumstances na inaallow ng Diyos sa buhay natin. Nakita nyo ba yung parallel between yung God's resources at saka yung choices na pwede natin gawin? Di ba binibigay ng Diyos yung resources ng salita ng Diyos, pero kailangan nating piliin na basahin to. Binibigay ng Diyos na resources yung Holy Spirit, pero we need to choose to depend on the Holy Spirit. Now, God uses yung mga circumstances sa buhay natin. You choose to respond dyan sa mga circumstances na yan. Sa Bible, sinasabi po sa James chapter 1, verse 2 hanggang 4,
When all kinds of trials crowd into your lives, don't resent them as intruders, but welcome them as friends. Realize that they come to test your faith and produce in you the quality of endurance. But let the process go on until the endurance is fully developed and you become people of mature character, people of integrity with no weak spot. So kung bilugan nyo sa workbook ninyo, yung salitang process. Yung process, yung Christian life, tandaan po natin, hindi po ito one-time event lamang, yung Christian life natin. It is an event followed by a process. Isa po itong pangyayari na sinusundan ng proseso. Halimbawa, yung pagiging born again natin ay instant po yan. Agad-agad, nung tinanggap mo si Jesus, ikaw ay nagkaroon ng kaligtasan. Pero, kailangan mong lumago, kailangan mong i-develop yung relationship na yan for the rest of your life. You cannot choose, hindi mo pwedeng piliin kung ano ang mangyayari sa'yo next week, or next month, or next year. Pero, maari mong piliin yung tugon o yung response mo, whether anumang sitwasyon yan. Okay? Yung respond mo will be a stepping stone patungo sa maturity. Or, pwedeng maging stumbling block para sa failure. The choice is yours. As we close today, isipin po ninyo at i-discuss ninyo sa inyo pong small group discussion ang ibang mga problema or mga pangyayari na naranasan ninyo this week. Maaring ginagamit po ng Diyos yan para maging kawangis tayo ng ating Panginoon Jesucristo. At kung gagawin natin yung bahagi natin, gagawin ng Diyos yung kanyang bahagi. At isang kamangha-mangha po ang mangyayari sa ating pong buhay. We will become more like Jesus. Tayo po ay manalangin. Dear Father, thank you so much that you love us. Salamat na kinreate mo kami na maging kawangis ni Kristo na iyong anak. Hindi po para maging Diyos, kung hindi maging maka-Diyos. Salamat po na binigay mo ang iyong salita. Binigay mo yung Holy Spirit. At dinisenyo mo ang lahat ng pangyayari sa buhay namin upang matulungan kami sa aming paglago. Nawa, Panginoon, gawin namin yung aming bahagi. Basahin namin ang iyong mga salita. Magtiwala sa banal na Espiritu, depending on the Holy Spirit. At tumugon na may pananampalataya sa lahat na nangyayari sa buhay namin. Panginoon, gawin mo po kaming higit na nagiging kawangis ni Jesucristo sa araw-araw. In Jesus' name, Amen. Salamat po sa inyong pagbahagi ngayong session na ito at ako po'y umaasa na magkakaroon kayo ng masarap, magandang discussion sa pagkakataon na ito. Ako po'y umaasa na tayo po'y magkikita muli sa susunod na session. God bless everyone.